Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bid-dinil mashhur wal a'lamil ma'thur wal kitabil mastur wan nuris sati' wad diya'il lami' wal amris sadi' al habib al mustafa al amjad al mahmud al ahmad abil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Balagha al-ula bikamalihi kashafa ad-duja bijamalihi hasunat jami'u khisalihi sallu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mga mahal naming tagapakinig, mga mahal naming kapatid, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome po sa aming series Unity Week mula Rabi' al-Thani Ashar min Rabi'in al-Awwal, mula sa ika-12 ng mahalagang buwan na ito, ang Rabi' al-Awwal, hanggang sa ika-17 nito, kung saan tatalakayin po ng ating mga mahal na scholar ang patungkol sa mga ulum o mga kaalaman bilang pagpapahalaga sa ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Katunayan po mga kapatid, ang araw na ito ay hindi lang po ang araw ng kapanganakan ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam, bagkus ito rin po ay kapanganakan ng ating Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salatu wasalam, kung hindi po tayo nagkakamali ayon po sa mga ibang narasyon. Muli, kami po ay nagpapasalamat palagi sa inyong pagsubaybay. At gaya po ng sabi, welcome na welcome po kayo palagi sa paprograma Dala ng alislam.ph. Kami po ay lubos natutuwa, masayang masaya na ipaparating sa inyo ang kasayahan, ang blessing ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kapanganakan ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wa sallam at ng kanyang mahal na apo na si Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salatu wassalam. Dapat po tayo magtuwa na nakaabot pa tayo sa mga mahalagang mga araw na ito. Ngayon ating pong puntahan ang ating paksa patungkol sa, yan po nakikita nyo ngayon sa advertisement o kaya sa poster. Nakikita niyo naman po sa poster ang mga topic sa araw na ito. Atin pong tatalakayin ang patungkol sa sitwasyon ng mga Arabo before Islam at pagkatapos ng lumisan ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ano po ba ang kaganapan? Ano po ba ang nangyari? Ano yung kwento? Ano yung historya patungkol sa mga Arabo at mga kamusliman? Mga mahal naming kapatid, napakarami pong mga aklat ang nagpapatunay sa mga kaganapan kung sino at ano ang mga sitwasyon ng mga sila unang panahon ng mga Arabo doon sa Arabian Peninsula. Mula po sa mga aklat ay ang before Islam o panahon ng Jahiliya ay ang Kitab al-Asnam ni Hisham ibn al-Kalbi. Ito ay isinulat sa ika-8 siglo ng Miladi. At ito po ay nakakonsentrate lamang sa mga al-mumarasat ad-diniyah fil jaziratil arabiyya qabla al-Islam. Itong mga
krido o kultura o mga gawain pangrelihiyon sa Arabian Peninsula. Pangalawa po ay ang Al-Arabu wal-Imperatoriyat qabla al-Islam. Ang Arab, ang mga Arabo, at ang mga empires before Islam. Ito ay naipublish ng Oxford University sa taong 2015. Ito po ay tinatalakay ng aklat na ito ang mga iba't ibang nusus o teksto at mga nukush, itong mga bakas ng mga kasulatan noon sa batuman o sa mga balat o sa mga dahon, no? Itong mga ancient na mga kasulatan noon o mga nukush o mga naqsh. At nakakonsentrate lamang po itong aklat na ito patungkol sa historia ng northern region ng Arabian Peninsula. Mga kapatid, pangatlong libro po ay ang Al-Arabu wal Jaziratul Arabiya min al-Asril Burunji ila Maji'il Islam. Ito yung tinatawag na prehistoric to Iron Age. Ang mga Arabo at ang Arabian Peninsula mula sa panahon ng Bronze hanggang pagdating ng Islam. Isinulat nito ni Robert, at ang librong ito napakalaki ang kanyang kontribusyon din sapagkat complete details itong tinalakay niya, no? Yung kultura ng buong Al-Jazira Al-Arabiya, ang buong lugar o bansa nitong tinatawag na Al-Jazira Al-Arabiya, ang Arabian Peninsula. Mula sa mga ancient times hanggang sa paglabas ng pagdating ng Islam. Alam niyo po, napakarami pang mga ibang mga aklat na hindi lamang kamusliman ang mga sumulat, bagkus pati ang mga non-Muslims. Isa na dito yung kakabanggit lang natin. At ang Ba'dal Islam na mga aklat ay nangunguna dyan ang Asira an-Nabawiyya li Ibn Hisham, ni aklat ni Ibn Hisham. Ito yung pinakauna o pinakatanyag, bantog na libro. Pagkat ito ay tinatalakay ang talambuhay ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wa sallam at ang at-tarikh al-Islam, ang Islamic history, fi bidayati, mula sa from its beginning. Pangalawa pong libro, aklat, ay ang Tarikh at-Tabari, ang aklat ni history na book ni at-Tabari, Muhammad ibn Jarir at-Tabari. Ito naman, na-cover niya ang Islamic world history mula sa simula ng creation, min bidayatil khalqi hatta al-qarn al-ashir miladi, hanggang sa ika-10 siglo ng miladi. Pangatlong aklat po mga kapatid ay ang Al-Bidaya wan Nihaya ni Ibn Kathir. Ito naman ay natalakay din ang buong paksa patungkol sa Islamic world history mula sa pagkalikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nilalang hanggang sa ika-14 na siglo al-miladi. Pang-apat po mga kapatid ay ang aklat na tinatawag Al-Futuhat Al-Islamiyah ni Abil Hasan Ali ibn Muhammad ibn Abdullah Al-Madaini. Ito naman yung mga pinag-aaralan dito at natalakay dito ang mga paksa patungkol sa mga Al-Futuhat Al-Islamiyah. Itong mga
na-conquered na mga bansa o kaya yung mga pagka-victory ng sambayan ng kamusliman. Paano nila nakuha ang mga ibang bansa. At tinalakay din dito, mga kapatid, ang tawassu ad-dawla al-islamiyya ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Natalakay din dito po ang patungkol sa tawassu o development, innovation, at mga pagbabago, mga reformation o ang tamang ano po nito, kahulugan ay ang pagpapalawak, no, ng dawla Islamiyya o kaya tinatawag sa English na Islamic Nation. Islamic Nation. Yan po, no? Ang plural ng dawla ay dual, no? Itong pagtawassu'a ad-dawla al-islamiyya ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wa sallam ay ang pagpapalawak o kaya ang malawak na sakop ng bansang kamusliman pagkatapos lumisan ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wa sallam. Ngayon po mga mahal naming kapatid, puntahan po natin ang kitab na Al-Jami'u fi Tarikh al-Adabi al-Arabi ni Hana al-Faruqi, sapagkat sa aklat na ito na napakaganda po, no, na kanya pong nabanggit ang mga al-bi'a al-bashariyya wal-ijtima'iyya sa al-fasl ath-thani sa page 142, mga kapatid. Ang orihinal ng mga Arabo, kung saan sila nanggaling. Una-una, ang aslul Arab, ang mga Arab ay napapabilang po sila sa tinatawag na Semitic nation. Mula kay Sam, anak ni Nabi Nuh alayhi salatu wasalam. Aksamuhum, sila ang mga uri nila o mga pagtataksim sa kanila. Yuksamul Arabu ila ba'ida wa baqiyah. Nahati sa dalawa po ang mga Arabo. Una ay ang Arabong Baida. Ito yung gaya ng Ad, kaum Ad at ang kaum Samud. Pangalawa po ay ang Baqiyah. Ang Baqiyah, naririto na yung mga Al-Arabul Ariba. Itong mga original na mga Arabo, gaya ng mga Al-Kahtaniyun. Itong mga Al-Yamaniyun at ang kanilang wika ay ang tinatawag na Al-Himyariya. At sa pangalawang uri nito, dito sa Baqiyah, ay ang Al-Arabul Musta'araba, ang mga sila Arabong, mga hindi Arabo na naging Arabo. Although malaki yung mga discussion dito at mga ikhtilafat, sila yung tinatawag na Al-Adnaniyun, itong mga Sukkan, Asyamal, itong mga naninirahan sa bandang north ng Arabian Peninsula. Ito yung mga nagmula sa Nabi Ismail alayhi salatu wasalam. Gaya po ng kasabihan po ay napakagulong mga talakayan, pagkat ang mga iba ay naniniwala na sila ay ang Hadrat Ibrahim alayhi salatu wasalam ay Arabo na pure, galing Yaman. So mga kapatid, yun po ang patungkol sa original nila. Pangalawa po ang sitwasyon nila, haluhum kablal Islam. Ano yung sitwasyon nila? Sitwasyon nila sa pamumuhay, sa society and siyasa o kaya political aspect. Pangatlo po, haluhum diniya. Ano yung sitwasyon nila sa relihiyon? Ano yung mga relihiyon nila? Ano yung mga nila diyan? Credo nila. Pang-apat po, haluhum ath-thaqafiyya. Ano yung mga kultura nila? So mga kapatid, kakabanggit lang po natin ang origin ng Arabo. No? Sila po ay kapatid ng mga Ibraniyin o itong mga Hebrew at saka yung mga Phoenician
wal Aramiyin, itong mga Aramaic, gaya ni na Isa Ruhullah o kaya Hesukristo, alayhis salam. Was Suryan, itong mga Assyrian, wal Babiliyin, wal Ashuriyin, itong mga sa Iraq. Ito lang pinanggalingan nila ay isa lang, ay ang si Sam, anak ni Nabi Nuh alayhi salatu wasalam. Madagdagan po natin itong mga uri nila o mga pagbibigay klasifikasyon, ano kayong tawag dyan, itong aksamuhum, itong mga bahagi-bahagi nila, no? Sabi natin, ang Arabo ay dalawang uri, no? Itong Ba'id at saka Baqiya. Ngayon naman, puntahan natin itong sa pamumuhay o sa pamumuhay. Ano yung ano nila, no? Ang Arabo ay nahati sa dalawa according sa kanilang pamumuhay. Ahlu Hadar. Itong mga civilized na mga Arabo, no? May mga madinat sila, may mga mamlaka, may mga kingdom sila. Pangalawa po ay ang Ahlu Wabar o kaya tinatawag na Badu, itong mga Bedouin. Tapos naman, kapag ang usapan ay Aarak, ay itong ethnicity nila, sila naman ay nahati sa tatlong uri. Al-Irq, itong tinatawag na Bada, itong mga Bad, alladhi bada wa atha, atharuhu qabla al-Islam. Kumbaga, nawala na itong mga ano nila. Itong unang Arabo, nawala na sila before Islam. Pangalawa po ay ang Al-Arqul Qahtani. Itong mga original na mga Yamani, ang kay Qahtani bin Ya'rub, hindi ako nagkakamali. Alladhi istakarra fi biladil Yaman. Ito yung mga na tumira sa bandang Yaman. Wal Arqul Adnani, ito yung mga nanggaling kay Hadra Nabiyallahi Ismail Jabihillah alayhi salatu wasalam. So, ang Arabul Ba'idah, mga kapatid, puntahan natin. Ito ay may 7 kabail, 7 tribes. Ang Ad, wa Thamud, nabanggit natin dalawa. Pangatlo, ang Sihar, Jasim, Wabar, Tasan, Wajadis. So, hindi na natin, daanan lang po natin yan ng napakabilis. Pangalawa po ay ang Arabul Baqiyah. Ito yung tinatawag natin kanina, nasabi natin ay ang Kahtaniyun o yung Arabul Ariba, Al-Arabul Ariba at ang Adnaniyun o yung tinatawag na Al-Arabul Musta'araba. Kung mga Al-Arabani, alladhi yatakallam bil Arabiyya wa laysa Arabiyan. Mga hindi Arabo pero nagsasalita ng Arabo. Pero ang katotohanan, sila po ay nakihalubilo, nanirahan sa Arabian Peninsula at normal at siyempre obvious yun na magsasalita sila ng o ma-adapt nila ang kultura at pananamit ng mga Arabo o kaya ang mga intermarriage nila, no? Ngayon, haluhum qabla al-Islam. Nasabi po natin, no, yung sa kitab na ito, alhamdulillah, napakalino po, sinabi ang before Islam, itong ignorance, no? Itong panahon ng ignorance. Nahati po sa dalawa, ang Jahiliya Ula at ang Jahiliya Thaniya. Ang Jahiliya Ula, ito ay nagsisimula makablat tarikh, before pa ma-record ang history, hanggang sa ika-5 siglo ng miladi. Pangalawang uri ng panahon ng Jahiliya, ito yung minal karnil khamis ila sanata 622 hanggang sa mula sa ika-5 siglo ng al-miladi hanggang sa 622 miladi. Sabi nitong author, no, na si Hana al-Fakhuri, sabi niya, tawahhama al-qatirun anna bilad al-Arabi qabla al-Islam kanat bilada badawatin wa jahala wa laysa al-amru kadhalik. Ito yung sinasabi natin, no, dati na iniisip ng mga karamihan sa mga tao na ang bansang Arabo o ang Arabo before Islam, sila yung mga Badawa, mga Bedouin, mga walang kaalaman, jahala o bansang walang kaalaman, walang karunungan, walang sibilisasyon. Sabi ni Hana al-Fakhuri, author nitong aklat niya na Tariq al-Islam,
Al-Jami' fi Tarikh al-Adabi Al-Jami'u fi Tarikh al-Adabi al-Arabi. Sinabi niya, walaysa al-amru kadhalik. Hindi po ganun, no? Sapagkat gaya po lang sabi, ang mga Arabo may mga kabihasnan sila. Mababanggit din po natin ang kanilang mga kabihasnan. Ngayon, puntahan natin ano yung halum al-iqtisadiya, ano yung pamumuhay nila, ano yung sitwasyon nila doon sa iktisad kapag ang pinag-usapan ay economic aspect. Sabi dito, at-tijaratu fi asasi hadaratil Arab. Kumbaga, ang business, ang tijara, ang pangangalakal, yan ay nasa sentral. Kumbaga, yan ang pinakasentro ng Arab civilization, mga kapatid. Yan ay napakalinaw po, no? Lalo lang na ang Makkah al-Mukarramah, no? Pagkat diyan po na nadadaanan ng lahat, at saka ang geographical area ng Arabian Peninsula, no, Mediterranean Sea, dito naman sa Indian Ocean, Khalijul Fars, saka ang Oman at ang itong Red Sea. Mga kapatid, tanyag po sila sa pangangalakal. Isa na po doon ang nagpapatunay ay ang Surah Al-Quraish, no? Surah Quraish. Pangalawa po, mga kapatid, hindi na po natin pahabin yung tungkol doon. Punta tayo dito sa sunod. Haluhumul ijtima'iyya wa siyasiyya, ang kalagayan nila o sitwasyon nila sa mujtama, sa kanilang society o sa kanilang pamayanan o sambayanan. Wa siyasiyya, at ayon sa ano yung kalagayan nila sa politik, no? Nabanggit po natin kanina na ang Arabo ay dalawang uri, ay ayon sa maash, sa pamumuhay nila. Ang hadar, kumbaga, maaring may mga ibang hindi Arabo na nandiyan, at may kingdom sila, itong mga Arabo, may sariling munaddam sila, may idara sila, may kaharian sila. Pangalawa po ay ang may ano lang sila po, malayo doon sa kabihasnan, itong mga Badu. Puntahan po natin ang Ahlul Hadar. Itong mga Ahlul Hadar, ito yung mga fahum sukanul mudun wal qura. Before that, sabihin po natin na ang dalawang ito, ang Ahlul Hadar at saka Badu, sila po di ay nahati ayon sa society nila at sa politik nila, ang dalawang uri nito. Ang Ahlul Hadar gaya ng Mamlakatu Himyar, Mamlakatu Tadmur, Mamlakatul Anbat, itong mga kingdom sila, Anbat, itong mga Nabatian Arab. Mamlakatul Manadira, Mamlakatul Khasasana, sa mga napag-aral po ng Arabic literature, sa bachelor, ito po ay matitake niya. Mamlakatu Kindah, at iba pa. Itong mga nabanggit natin, at saka yung isa na babanggitin natin itong mga Badu, wahum la yakhda'una linidamin ghayra nidamil qabila, wala ya'rifuna hukumatan aw mamlakatan fi ghayri al-usrati wal ashira. Napakalupit po nila. Ito yung mga isa sa mga ano nila, no? Sila yung mga hindi nagpapakupkup sa kanino mang, kahit anumang pamamahala o pamumuno, o state, o nation, o government. Hindi po sila nagpapakukup. Hindi po sila nagpapa-under. Yan ang mga ano nila. Ghayra nidamil qabila, maliban na lang sa kanilang nidam al-qabila, sa pamumuno ng kanilang tribe. Wala ya'rifuna hukumatan o mamlakatan, at wala silang kinikilalang hukuma o pamamahala o kingdom o kaharian fi ghairil usratil wal ashira, maliban na lang sa ang tanging kinikilala nila ay ang kaharian o pamumuno ng kanilang family o ang kanilang
tribe, mga asyair nila. فَكَانَ مُجْتَمَعَ الْقَبِيلَةِ وَالْخِيمَةِ لَا مُجْتَمَعَ الْأُمَّةِ وَالشَّعَبِ. Ang society nila, hindi ito yung pangkalahatan kung bibigyan natin ng konting kahulugan. La mujtama al-umma wa sya'ab. Bagkus, ang kanila lang po ay ang kabila, tribe, na ayun lang doon sa kanila, yung mujtama nila, yung society nila. Wa kana likulli qabilatin rais wa shaykhuha wa sayyidu fiha. At ang bawat tribo na Arabo ay may presidente, may pinuno. Ang pinunong ito, siya yung sheikh, siya yung kinikilalang kataas-taasan nila. Wa sayyidu fiha, ang namumuno o ang ruler o ang komandante o anong hepe nila. Wa huwa asabwa wa ribatu wahdatiha wal hakam fi shu'uniha. Lahat siya yung kumbaga, siya yung taga-ano lahat. Lahat ay dumadaan sa kanya. Wal afradul qabila, at lahat ng mga itong binubuo, itong bawat tao ayon sa tribong ito ay nagpapakup-kup, nagpapaandal lamang at kumbaga doon lamang siya sumusuko o kinikilala itong na to. Tapos isa pa sa na, yansuruna akhahum dhaliman kana o madluman. Ito ay ang malaking pinagbawal ng Islam sa laman. Sila ay tinutulungan nila ang kanilang kapatid. Regardless sa ano yung kalagayan niya. Siya ba ay zalim? Siya ba ay nang ape o inape? Wala pong pinagkaiba. Basta kapatid ko yan, tulungan ko yan. Siya man yung may sala, siya man yung nagdusa, o siya man yung nang ape o inape, dapat tulungan. Ganyan yung nila. At ito yung nila, yung pagka-Bedouins nila sa kanilang kabila, ito yung tinatawag na al-asabiyah. Yan, al-asabiyah. Ngayon puntahan po natin ang sitwasyon nila sa relihiyon. Mga kapatid, ang Arabo, ang Arabian Peninsula ay may mga iba't ibang uri ng relihiyon. Bago pa man lumaganap ang Islam o bago pa man dumating ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nandiyan ang Al-Yahudiya, ang Jewish religion, nandiyan, Jewish. Ang Nasraniya, ang Kristyanismo. Nandiyan ang Al-Wathaniya, ang paganism, ang pagano. Ayon sa aklat na ito, pumasok ang relihiyong Hudyo ay mula pa sa panahon ng Nabi Ismail at ni Nabi Ibrahim al-Khalil alaihimassalatu wassalam. Wala nabiyana alaihimassalam. At ang Kristyanismo naman ay lumaganap, pumasok sa Arabian Peninsula, mundu ahadir rusuli khulafa'il masih. Ito ay panahon ng mga apostel, no, ni Propeta Jesus alayhi salatu wasalam. Itong mga tinatawag nila apostel o apostol. Kumbaga mga mensahero, no? Yan ay napatunayan ni na Ibn Hisham, At-Tabari, Ibn Khaldun, na ng mga Hawariyon yun. Ang patungkol naman sa Wathaniya, pagano, ito ay laganap din sa kanila. Mga mahal namin tagapakinig, hindi na tayo magpapahaba pa sapagkat yan ay napakalinaw, no? May mga sinasamba sila na iba. Ang Diyos ng mga al-aliha, al-kan'aniya, ang mga pagano, itong mga Diyos-Diyosan mula Canaanite gods, no? At mga iba pa. Gaya ni Hubal, no? Itong tinatahubal, al-Uzza, Manat, at iba pa. Ito, nabanggitin. Itong mga taga-Makkah, mayroon silang Panginoon na Allat, Uzza, Manat. Ano naman po yung sitwasyon nila, kalagayan nila sa
kanilang kultura, ano yung mga ano nila sa kultura nila. Sinasabi ng tayo, naniniwala tayo dati na hindi laganap ang hindi tanyag yung pagsusulat at pagbabasa. At mismo napatunayan ng Quran, no? Yung tinatawag na ummayyin. At saka isa sa mga sipat ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wa sallam, hindi lang siya rahma, ay yung yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sa ibang aya yung wayuzakkihim, no? Tuturuan sila ng propeta sallallahu alaihi wa sallam ng kitab, ng aklat, ng hikmah, at sa itatathir sila, itatazkiya sila mula sa mga arjas, mula sa mga shirk at iba pa. Sabi dito, al-kitab wal-qira'ah. كانت الكتابة شائعة في العهد الجاهلي ولا سيما في الحواضر وكان للعرب إداك كتاتيب لتعليم القراءة والكتابة. Ang pagsusulat ay laganap po sa panahon ng al-jahili, panahon ng jahiliya. Lalong-lalo na sa mga ahlul al-hadar, itong mayroong barangay, kumbaga sa atin, mayroong municipality, kumbaga civilized na lugar, lalawigan, lalong-lalo na sa mga siyudad. At mayroon silang mga katatib, itong mga maliliit na mga, kumbaga, madras. Kaya madrasa, ano bang synonyms nito? Katatib. Mayroon silang mga lugar kung saan tinuturuan yung mga nais mag-aral ng pagsusulat at mga pagbabasa. Ganon din yung mga pagbibilang. Although may mga malaking explanation dito, no? Itong mga pagsusulat ng mga poem, itong mga tula, mga salawikain, itong mga daman iman tarasul, sabi nila, o ash-shi'r, al-kadim. Wal-hikam, al-ma'thura, no? Itong mga may mapupulutang aral, may wisdom, may ano siya, no? Ma'thura siya. Wa akhbaril madin wa qasasihim. Itong mga kwentong mga nakaraan, mga kanununuan pa, mga ancient times, at kanilang mga istorya. Wa ansabil Arab al-aqdamin wa ahwalihim. At ang mga patungkol sa mga ansabul Arab, itong mga may mga ano bang tamang ano dito? Yung may kaalaman sa genealogical, kung mga family tree, shajarah, no? Alam niya. Itong mga sinaunang mga Arabo, saka yung mga ahwal, mga sitwasyon nila. Yan ay napatunayan din, may mga prueba din na ang mga ito ay talagang mayroon. May mga marunong sa kanilang magsulat, may mga magbasa. Ngayon mga kapatid, puntahan natin yung mga iba pang ano nila, no? Diyon sa thaqafa, sa culture nila, itong al-falak at wat tabi'iyya. Pagkat ang mga Arabo ay may mga connection sila sa mga mahilig sila sa mga ganyan, mga stars, mga astrology, kumbaga, astronomical na mga usapan. Tsaka sa mga tabi'iyya, mga nature. So, before Islam, mayroon sila mga ganito mga kapatid. Gaya ng mga itong mga Sabian na sa Iraq hanggang ngayon, mayroon sila. At saka sa Southern Iran. Itong sa iba. At itong Kaldaniyin sa Iraq o kaya sa Lebanon. Naam. Sa panahon na yun, sa civilization nila, lalong-lalo sa Mesopotamia, sa Iraq, ay mayroon silang itong mga nalalaman nila itong mga Abrajus Shams, Manazilul Qamar, itong mga manazil o mga level ng kamar, paglabas, pagwala, paglitaw. Itong mga pagbibilang, paano nabuo itong mga 12 buwan na lunar calendar, yan. Itong mga pag-iiba-iba ng mga pangalan ng mga araw at ng mga according sa kanilang mga kabail. At itong mga pagpapangalan nila sa mga linggo, mga araw. At paggagamot,
sa panahon ng jahiliya, mayroon din silang mga paggagamot, mga kapatid. Wal Arabu fil jahiliya hawalu an yukafihul amrad bima ladayhim min wasail. Sila din ay tinatry nila paano gamutin ang mga sakit, no? Yung mga sa panahon na yun. Hindi natin magpama, mga kapatid dyan. Inshallah, puntahan natin ang ano pa nila dito. Sa kultura nila, mayroon silang tinatawag na kihana wal irafa. Itong kihana at saka irafa, ito yung iddia, itong mga pagkiklaim lang, kumbaga, pagdawa lang na nagmamagaling, kumbaga. Ma'rifatul asrar. Aalamin ang nakakatagong sekreto. Wa muta'ala'a ilmil ghaib. At pag-aaralan ang ilmil ghaib. Yun, mayroon sa kanila. Ang arafa, siya yung iddia, claim lang na ilmul madi wa kashfu. Kumbaga, itong sipulan, mayroon siyang ilm patungkol sa nakaraan na mga bagay o pangyayari. Wa kashfu. Ito ay napakalinaw po sa mga panahon ng bansa ng jahiliya. Na. Pangalawa po, ay mayroon silang tinatawag na kiyafa. Kiyafa. Ang kiyafa, mga kapatid, siya yung ginagawang dalil, no? Istidlal min al-athar al-a'yan. True eyes, kumbaga sa nakikita, no? Nalalaman dahil sa mga athar sa pamamagitan ng a'yan. Ito'y may dalawang uri sa jahiliya. Itong kiyafatul bashar wa kiyafatul athar. Ang kiyafatul bashar, ito yung sa pamamagitan ng mukha, no? Ng mga party ng katawan. Yun. Kumbaga, may mga dyan sa Mindanao, mga dati, narinig natin sa mga kamaasan, no? Yung mga measurement ng muka, ng tinga, ano yung mangyayari sa kanya, ito siya. Ganito yung pagkatao niya, mga ganun. So, sa Arabo, tinatawag nilang kiyafatul bashar. Tapos yung pangalawa naman ay ang kiyafatul athar. Ang kiyafatul athar, ito yung sa pamamagitan ng kadam, itong mga paa, ano ba to? Yapak, no? Yapak. At saka yung parang al-hawafir, wal khifaf. Ang khifaf naman ay ng mga kamilyo. Itong mga ng paa ng tao, paa ng kamilyo. May mga sila dito, paano malalaman, yung mga dalil-dalil nila. Tsaka po mayroon silang tinatawag na firasa, war riyafa. Itong firasa, al-firasa, war riyafa. Ito yung titingnan lang ang mukha ng isang tao. Naam, mga kapatid. Mayroon din dyan sa lahat ng tribo sa Pinas, may mga ganitong alam, karunungan ba ang tawag dito? Al-firasa. Itong titinang lang. Yung panindog niya. Ano yan? Yung galaw, yung lang. Pagkatayo lang, alam na kaagad. Ano yan? Sino siya? So, tinatawag sa Arabo, sa kanila, na al-firasa. Tapos, ar-riyafa naman, dagdag doon, mga kapatid, doon sa al-firasa, hindi lang titinang, wabil istima ila kalami ala amrihi. Yung tono ng boses niya, yung boses pa lang niya, malalaman na kung sino siya. Wabin nadari ila hayati ala sanaati. Yung titingnan yung itsura, yung niya, yung ulo, tenga, paa, yung titingnan lang. Iba yung kanina, yung susukatin, iba. Yan. Nalalaman yung akhlak niya, yung pagkatao niya. Tapos may ariyafa. Yal istidlal bin nadari ila turbatil ard wa ashabi alam kanatil ma fi batin tilkal ard. Ito yung titingnan yung lupa, no? Yung turbatul ard. Ito yung kumbaga itong ibabaw ng lupa o yung dust niya, no? O mismong ibabaw ng lupa, no? O kapirasong lupa diyan. Wa ashabiha, itong mga pananim, itong mga grass, itong mga diyan tumutubo. Titingnan, no? Kung may yan, kung may
May posibilidad ba na may tubig dyan o wala? Yan po, sa pamagitan ng pagtingin lang sa kapirasong lupa o kay ano dyan, yung mga, ano yung klaseng kahoy na o damo na tumutubo dyan. Malalaman nila kagad kung may posibilidad ba, may ihtimal na may tubig dyan o wala. Yan po. Panghuli po ay ang tinatawag nilang al-iyafa. Ang al-iyafa, ito yung magbabato, kukuha ng nilang kapirasong mga bato-bato maliliit, sabi niya, yazru tayr, ay, an yurma bihasa, aw yasihu rajul bih, o kukuha siya ng mga bato-bato, tapos titilo yan, o kaya'y yasih ar-rajul bih, kumbaga yasih sa hayasih, sisigaw sa pamagitan ng batong yan. Kapag yan tumama sa kapag yan ay nagano sa bandang kanan, may ibang kahulugan, sa kaliwa naman ganun din. Napakagulo po yung kung tingnan natin na nila. Mga superstitious belief nila to. Tapos may kasunod doon ang tinatawag na turok. Ito yung naman yung pagpalo sa pamagitan ng mga maliliit na bato na yun. Tinatawag itong mga ganito, itong mga taong gumagawa nito, turak. Turak. Yun mga kapatid. Ngayon, puntahan po natin nila ano yung akhlak nila, mahal namin kapatid. Ang akhlak ng mga Arabo. Inshallah, banggitin muna natin to, saka sasabihin natin yung pangtapos dito, yung sinabi ni Imam Ja'far pasensya po, nagkamali tayo, ni kapatid ni Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, na si Ja'far ibn Abi Talib, na tinatawag na at-tayyar, siya ay binasagan na tayyar nang siya ay masahid sa Ghazwatul Mu'ta. Pagkat siya ay lilipad sa paraiso kasama ang mga malaika, lalong-lalo na ang Hadrat Mikail alayhi salam, si Gabriel alayhi salam, at si Israfil alayhi salam. Mismo Rasul sallallahu alaihi wa sallam ang nakakita. Sa riwaya pa, ra'aytu Ja'far yatiru ma'al malaikati bijanahain fil jannah. Something ganun yung mafhum ng hadith. Sa ibang riwaya, ma'a Mikail wa Jabrail wa Israfil alaihimussalam. Ang akhlak po ng mga Arabo, lalong-lalo na itong mga sila Badu o mga Bedouins sa kanila, itong mga walidatu sahra, itong pure na pure talaga nang galing mismo sa deserto, no? Aw halatil badaiyatu, no? Ito yung mga sipat nila mga kapatid, itong lalong na itong mga Bedouin Arabs, taliqal lisan, itong dapat talaga pure na pure. Kaya't isa sa mga hikmah, yung pag-aalaga sa propeta sallallahu alaihi wa sallam na ipinahintulutan ni Hadrat Abdul Muttalib alaihi salatu wasalam, ang kanyang apo mailayo din mula sa mga kapanahunan na yun, may mga sakit, no? At yung ma-preserve yung dila ng pagka-Arabo niya, yung pagka-fasaha at yung pagkabalaka, at siya ay talik. Yan po mga mahal namin kapatid. Yan. Bago pa man dumaog ang ayah ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang propeta sallallahu alaihi wa sallam, hindi lang malinis ang kanyang puso o ang kanyang sarili at ang kanyang akhlak o khuluq, bagkus pati ang kanyang lisan ay siya po ay talik. Itong mga sipat nila, itong mga Badu, gaya ng sabi, sila ay dapat talaga an yakuna taliqan. 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 At nangangahulugan dito ang talikan, gaya na sa jumla na to, yanzi'u abadan ilal hurriya wal istiqlal. Hindi dapat magpasa kanino man, hindi dapat susuko, hindi dapat kilalanin ang anumang gobyerno, ang anumang pamumuno, ang anumang ano na sila, yung nature nila dapat sila
ahrar, freedom sila, at saka istiklal. May independence sila. Hindi po sila nakadependent doon sa kaninong ano. Wala po silang kinikilalang ano. Gaya po nang sabi natin, la ya'rifuna hukumatan. Naam. Mga kapatid. Yan. At kailanman hindi sila naggaganon. Yung, excuse po. Wala yuta'ti'u ra'sahu amama niri ajnabi. Kama la yakhda'u likanunin aw nizam. Gaya po ng sabi. Kumbaga sa literal na kahulugan sa mga hindi Arabo, no? Ajnabi ang ginamit dito. Allahu alam, baka nangangahulugan din ang ajnabi dito na ibang kabila o ibang tribo. Kailanman hindi sila magbabaw. Hindi sila, kumbaga, sa literal na hindi sila magpapasakop doon. Gaya din ng hindi sila magpapakupkup. Hindi sila magpapasakop sa kanino mang anong mang batas o kay nidam, sistema. Ganyan po ang pamumuhay ng sila Badawi. Pero ang Badawi, kahit ganun pa man ang katigasan nila, no? Itong pamumuhay nila sa deserto, itong marahas na pamumuhay nila, allamathu an yakuna kanuan saburan ala syaqa'i wal ana. Yan ay tinuturuan ang bawat Arabong Bedouin na paano magkaroon ng kanaa, ang pagkakaroon ng kontento sa anumang bagay. At sabur, ang tinuturuan sila ng mahigpit na pamumuhay na yun, ng paano sila matutong magiging sabur, pinakamasabar na tao. Ganun po. Gaya din ng pagtuturo sa kanila ng hindi sila susuko sa kaninong batas o anumang pamahalaan dyan. Yan po yung mga ng Bado. Ngayon puntahan po natin isa sa mga pinakamagandang sipa nila ay ang ad-diyafa wal karam. Itong mga al-muhafazatu ala fikratid diyafa wal karam. Pag nagbisita ang isang tao ay kanilang ini-ikram, binibigyan nilang serbisyo. Ganun po, mga kapatid. Ikramul muslimin, kung tawagin. Sa istilah ng mga sila ibang grupo. Ad-diyafa wal karam. Yung mga honor nila, mga mahal kong kapatid. No? Punta po natin dito, no? Saglit. No. Ito po. Min akhlaqihim al-hurriyatu wal istiklal was shaja'a wal karam wal wafa. Mula sa mga akhlak nila ay ang freedom, mga kapatid, at ang istiklal, complete independence. Wala silang dapat talaga sila istiklal, mustakil. Was shaja'a, heroism, bravery, katapangan, valor. Wal karam, aljud, generosity, mga mahal kapatid. Wal wafa, ito yung sa madaling salita, loyalty sila, kapatid. Al-muhafadatu alal ahad. Hindi talaga kung ano yung agreement o truce, talaga, hindi nila puputulin o hindi nila ibibreak yan. Ikhlasu wa i'tiraf bil jamil. Yan. Sa kasamang palad, may mga bansa na ginagamit nila ang mga purisa nila para linlangin ang mga freedom fighters nila. Mamamayan nila na lumalaban sa kanila ayon sa pamumuno nila. Yan. Itatanim nila ang ano-anong mga proyekto, ano-anong mga yan. Ginagamit nila yan. So, hindi sila wafa. Itong mga taong ito, wafa sila, ito ay halimbawa lang. Mga peace agreement gaya sa Pinas. Kung titingnan natin, ilang peace agreement nang nangyari. Hindi natin pinapasok dito yung pero isang lang po. So, kung titingnan natin, may mga grupo dyan na yung pinagkasunduan dati pa, kahit ilang presidenta pa ang mapalitan dyan, nandiyan pa rin sila na nakatayo sa kanilang pagka-loyalty ayon sa napagkasunduang
na pag-usapan. Yan po ay sipat ng mga Arab. Ang karam, ang pagkauno nila, bangbangsa nila, yan. Mga kapatid, nasabi na natin lahat ang patungkol sa kanila, ngunit parang napakalaking kulang pa. Ngayon, sasabihin natin, tatapusin natin sa sinabi ni Hadrat Ja'far at-Tayyar alayhi salatu wassalam. Na mga kapatid. Noong po sila ay nautusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam maghijrat mula Makkah patungong Habasha o Ethiopia o Abyssinia, no? Ethiopia. Pinapunta sila doon sa King Negus. Napatanong po ang King Negus, no? Itong si Malik an-Najashi. Madinukum, ano ang inyong relihiyon? Sa panahon na yun, umabot din itong dalawang inutusan ni Abu Sufyan na may dala-dala pang mga hadiyah na nanggaling kay Abu Sufyan nais ipaabot kay Malik an-Najashi. Itong mga taong ito ay sina Al-Amru ibn al-As at saka si Imara o Amara in lam akhta. Amara ibn al-Walid. Kumbaga nasa bandang kanan kaliwa, no? Itong dalawa. Sila yung mga sip-sip kung tama yung pagbigay nating description na yun sa kanilang pagkatao sa panahon na yun. Ang lahat ay nagguruko nung magkaharap nila King Negus. Samantala ang mga kamusliman sa pangunguna ng ating pinakamamahal na sahabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, isa sa mga al-awail, no? Isa sa mga as-sabiqun. Itong si Ja'far at-Tayyar ibn Abi Talib, kapatid ni Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Siyempre, sumagot. Itong dalawa, na kumbaga naggaganong-ganon na sila. Tingnan, hindi yan nagruruko. Tinanong bakit di nagruko. Siyempre, napasagot ang Ja'far Tayyar alayhi salatu wassalam. Sabi niya, Malik o Sultan o Hari, na kailanman hindi kami nagruruko sa kapwa tao, sa kapwa namin nilalang. Magkustanging ang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang aming nirurukuan sa kanilang kami nagpapatira pa. So malaki yung naganap po sa pangyayaring yun. Tinanong sila ng ito ganyan, no? Ano yung pananaw niyo sa Propeta Jesus anak ni Maryam? Nagbigay naman aya ang ating mahal na sahabi, si Ja'far ibn Abi Talib at-Tayyar alayhi salatu wassalam. Ito na. Sinabi po niya, kala mo Ja'far ibn Abi Talib, faqala lahu, ayyuhal malik. Sabi ni Ja'far at-Tayyar alayhi salam, ayyuhal malik, o ikaw hari, kunna kauman ahla jahiliya na'budul asnam wa na'kulul ila akhiri. Mga kapatid, ito yung kumbaga inaano sila doon ni na Amr ibn al-As at ni Amara bin al-Walid o King Najashi o King Negus, ayyuhal malik, itong mga taong ito ay ganito ganyan, iniwanan nila itong bansa nila, pumunta dito, nagpaano sila ay mga pulang-pulang, mga negative na mga sinasabi nila. Hanggang sa nabanggit natin, napatanong itong dalawa din. Hari, mahal na hari, yang mga Muslim na yang mga taong yan, may masama silang iba yung paniniwala nila tungkol sa Propeta Jesus, anak ni Maria, Birhen Maria, alayhi salatu wassalam. Sinagot naman gaya po lang sabi, no? Ngayon, na tanong ng tanong itong king, ito yung sinabi ni Ja'far Tayyar, no? Kami ay pinadalhan ng propeta at ang propetang ito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ay mismo pa si Hadrat Ruhullah Isa ibn Maryam alayhi salam ang nagpapatuto. Nabanggit niya ang Quran, no?
Ito mga kapatid, kinontinue niya. Sabi niya, Ayyuhal malik o hari, kunna kauman ahla jahiliyatin na'budul asnama wa na'kulul mita wa na'til fawahish wa naqta'ul arham wa nasi'ul jiwar wa ya'kulul qawiyyu minna ad-da'if fakunna ala dhalik hatta ba'atha Allahu ilayna rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidkahu wa amanatahu wa afafahu fada'ana ila Allah linuwahhidahu wa na'budahu wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunhi min al-hijar wal awthan wa amarna bil ma'ruf wa nahana 'anil munkar wa amarna bisidqil hadith wa ada'il amana wa silatir rahim wa husnil jawar wal kaffi 'anil maharim wad dima wa nahana 'anil fawahish wa qawli zur wa aklil malil yatim. Lahat-lahat po. Yan po ay kumbaga napakalaking katuruan po ng Islam itong ipinahayag ng ating mahal na sahabi gaya ni Ja'far at-Tayyar alayhi salatu wasalam sa harap ni King Negus. No? Sinabi po niya na itong mga Arabo, hindi ibig sabihin na mismo ang nagsasabi na si Ja'far at-Tayyar ay dating isang musyrik ay dating gumawa nito, hindi po ganun. Parang man si Imam Ali. Paano tayo tinuruan ng dua? Ng dua, gaya ng dua kumain. Na hindi tayo makakalis sa ating humanity, mga kapatid. Yan ang katunayan, ang mga sambayang lahat-lahat. Unang-una dyan ay paano tayo papapanatilihin ng spiritual nitong mga ibadah, no? Itong mga wajibat. Unang-una ay ang mapanatili ang ating pagkatao upang hindi tayo makalabas sa pagka-humanity natin. Na itong napakinggan natin na itong maluwalhating mga pangungusap sinabi ni Hadrat Sahabi Al-Jalil na si Ja'far ibn Abi Talib alayhi salam. Na, tingnan niyo mga kapatid. Unang-una, o hari, kami yung mga dating kaum, dating mga kami mga jahil, sinasamba namin ang mga asnam, itong mga sanam, itong mga ribulto-ribulto. Na, itong mga Diyos-Diyosan, wana kululmita. Kami kumakain ng mga patay na hindi dumaan sa pangalan ng Panginoon. Wana til fawahish. Ay, mga kapatid, ang fawahish, ang zina. Sa panahon na yun, napakaraming uri ng zina. Ang isang babae, papahintulutan ng kanyang asawang lalaki na ipagamit sa mga royalty noon, sa mga ashraf, kumbaga, mga kilalang tao noon. Ipapagamit yung papintulan. Kung mabuntis man, ay mamumuhay pa rin kasama ang asawang yun. Ganun po mga kapatid. At ano pang uling pag-asawa nila? Ang isang babae ay maaari siyang, mawalang galang po, mga kapatid, ay maaari siyang gamitin ng mga iba't ibang kalalakihan. Pag nabuntis siya, ang anak niya ay dadalhin niya dun sa sinumang nais gusto niyang pangakuin na si ang ama. So, walang magawa itong lalaking ito na tatanggapin na si ang ama. Pangatlo po isa sa mga uri ng pag-asawa nila ay ang babae na walang dangal pupunta doon sa bahay ng isang tao at ang taong yun ay magbibigay sa senyales, ilalagay niya yung isang bandila, kumbaga. Ito ay tanda o alamat na mayroong isang proste. No? Tama po ba yung May isang tao na isang babae na dyan ay zania siya. So, napakarami pong mga hindi ka aya-aya, hindi ka nais-nais na mga Kaya may mga nagsasabing mga ulama, hanggang ngayon, hindi lang sa panahon ng jahiliyah ngayon, kahit na nandito ang Islam, ang mga kababaihan ay hindi pa rin nabibigyan ng yung pagkapantay-pantay. Isa na po dyan ay ang pag-apelido. Pag-apelido. Anak nating babae o kapatid nating babae, pag nakaasawa, ay aapeliduhin niya, dadalhin niyang apelido, yung apelido ng kanyang naging kabiyak o naging better half niya, ang asawa niya. So sa Islam,
sabi ng mga iba ay hindi po yung pinapahintulutan. Bakit ba? Itong naging asawa mo, ay anak ba ng ama mo? Maliban na lang yung apelido na ikapareho o sila ay magpipinsan, no, sa Islam. Mga kapatid, ang panahon ng Arabo, no, mga Jahiliya, hindi lang ganun yung mga nangyari. Pati yung mga anak nila, kapag ang isinilang, itong mga Bedouin, kapag ang isinilang ay babae, sa isip nila, ito'y nagdudulot ng kahihiyan. So minsan, nagagawa nilang ipapatay nila. Allahu Akbar. Sinabi ng maluwalating Quran, mga mahal namin kapatid, na yung tatanungin sila sa Yawmul Qiyamah, bi ayyi dambin qutilat? Ano ang kadahilan? Ano ang rason ba't sila pinatay? May mga ibang aya pa yung la taqtulu. Huwag niyong patayin yung mga anak niyo. No? Dahil lang takot kayo sa kahirapan. Dalawa yung magkaibang aya. Takot kayo sa kahirapan o takot kayo maging mahirap. Mga mahal namin kapatid. Ngayon, balikan po natin ang sinabi ni Hadrat Ja'far at-Tayyar alayhi salatu wassalam. Wa naqta'ul arhama. Kahit salam, hindi nagsasalam, hindi nagpapansinan. Putol talaga yung yung kapatiran, yung kadugo nila. Gaya na nangyari sa Quraysh, mga kapatid. Sa Bani Hashim, particularly mga kapatid. Ang Nabi at ang Abu Talib, ang Khadija, no? Sila ay napunta doon sa Shi'ib ni Hadrat Abi Talib alayhi salatu wassalam. Mga kapatid, sinabi po pa niya, wanusi'ul jiwar. Hindi namin binibigyan pansin galang itong mga kapitbahay namin. Walang halaga sa amin. Mga ganun na Ito talaga yung no? Ano ba tong tamang jahul, no? Pinaka talaga. Wa ya'kulul qawiyyu minna ad-da'if fakunna ala dhalik hatta ba'atha Allahu ilayna rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu. Inaapi ng may kakayahan sa amin, ng may puwersa sa amin, ng malakas sa amin, ang mahihina sa amin. Fakunna ala dhalik, kami ay continue sa mga panahon na yun, ginagawa namin ang gawaing yun. Hanggang sa ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sugo na nagmumula sa amin. Na'rifu nasabahu, kilalang kilala namin, alam namin ang kanyang nasab, ang kanyang sajara, kanyang family tree, at ang sidqahu, ang kanyang pagkatotoo, ang kanyang sidq, wa amanatahu, at ang kanyang pagka-loyal, o ang wafa niya, pag pinagkatiwalaan mo ang Rasul, kailanman hindi siya magkakiyana, pagkat siya ay amin, mga mahal naming kapatid. Gaya po ng alam po ng lahat. Fada'ana ila Allah linuwahhidahu wa na'budahu wa nakhla'ah ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi min al-hijara wal awthan. Kami ay inimbitahan, kami ay tinawag, ginabayan ng aming propeta sallallahu alaihi wa sallam upang talikuran ang pagsasamba sa mga rebulto mula sa mga anong bagay gaya ng mga bato o ng mga awthan, itong mga rebulto. At para sambahin namin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanging nag-iisa lamang. Inutosan kami paano magtauhid. Itauhid ng tunay ang Allah subhanahu wa ta'ala. At iwasan namin ang anumang mga uri, lahat ng uri ng shirk, ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amarana bil ma'ruf wa nahana 'anil munkar. Kami ay inutusan kami ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ng ma'ruf. Tung gawaing ma'ruf, ang pag-uutos sa gawaing mabubuti. At kami ay kanyang pinagbawalan
ng anumang gawaing munkar, mga kapatid. Wa amarana bisidkil hadith, kami ay tinuruan ng magpakatotoo sa aming pananalita. Wa adail amana, at ibigay ipaabot ang amana. Ha? Sabi ng Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, addul amanat walau ila qatalatil anbiya. Kung ikaw ay napag-amanatan ng kapwa mo, iparating mo ang amanat na yan kahit sa pumatay pa ng mga nabi. Yan po ang kahalagan ng amana. Wasilatir rahim, kami din po ay inutusan ng propeta na pahalagahan ang koneksyon, ang rahim, ang bond ng aming mga kamag-anak, ating mga relative, lalong-lalo ang mga magulang na ang mga kapatid. Wa husnul jiwar, at ang magpakabuti, magpakabait sa mga neighbor, sa mga kapitbahay. Wal kaffi anil maharim wad dima, at ang iwasan, layuan ang mga maharim, ang mga haram, at ang mga safkid dima, itong mga patayan. Wa nahana anil pawahish, at kami ay inutusan lumayo sa mga fawahish, anumang uri ng mga fahisha. Wa qawli zur, itong mga pagsasahada na walang katarungan, na walang itong kasinungalingan na pagbibigay shahada. Wa akli malal yatim, kahit sa Quran wala takrabu malal yatim. Huwag niyong kainin, huwag kayong lumapit diyan sa mga alahas o kayamanan, hak, right ng mga silang orphans. Yeah. Kami inutusan ng propeta na umiwas, lumayo sa kayamanan ng mga sila yatim, pagmamayari ng mga yatim. Waqad fil muhsina wa kullu ma ya'rif min as-sayyi'at ila akhir. Mga kapatid, ngayon napakalinaw na po sa atin ano yung mga panahon ng jahiliya bago pa dumating ang propeta sallallahu alaihi wa sallam. Puntahan po natin ano naman yung nangyari after ni propeta Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Mga mahal naming kapatid, isa sa mga nangyari, kaganapan ay ang pagkakaroon ng pagpipili ng mga sahaba o ng ummang ito kung sino yung mamumuno after ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. At ang khalipang mamumuno na yun ay siya yung political and religious ruler o leader, kalipate. Naam. Hindi yan po hindi po natin kayang pasinungalingan ng lahat. Mapasundi man o mapasiya. Pagkat nangyari ang Saqifa Bani Sa'ida, kung saan ang mga muhajirun at ang mga ansar ay nag-aaway sila doon, nagkadiskasan sila. Hanggang sa nanaig ang butuhan o ang alliance ni Umar ibn Khattab kay Abu Bakar ibn Quhafa. Yun po mga kapatid. Kung titinan po natin, napaka lawak ng historya, ano yung tunay na kaganapan, no? Ililibin ng propeta, inano nila lahat-lahat ang mga Bani Hashim, no? Tapos ang kabila naman ay doon sila sa Saqifa Bani Sa'ida. Ito po ay dapat nating alamin. Ano talaga ang tunay nangyari dito? Ano ba ang paksang khilapa? Ito po ay khilapa ni Allah subhanahu wa ta'ala o khilapa ng mga tao? Ito po ay isang bagay na kung saan pinabayaan na ng propeta, ipinagbigay alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga umman ni propeta sallallahu alaihi wa sallam. Sabi po ng mga ibang ulama, kapag ang kalipit na ay wala siyang dalil sa Quran, hindi siya nagnisbat doon sa Quran, ay kalaman yan ay khilafa shaytaniya. Kung titingnan natin ang mga dalil sa Quran, unang-una ay ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Baqarah at ibang sura na inni ja'ilun fil ardi khalifa. Mapaterm man kalipa o imama, inni ja'iluka linnasi imama, ay tanging si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang may karapatang piliin at gawing imam o khalifa ang
tao. Yan po ay malaking usapan, mga mahal na kapatid. Pangalawa po ay nangyari yung mga pag-iipon o tadwin o jam'ul Quran, mga kapatid. Nagkaroon ng mga ibang-ibang teksto o nas ng Quran. Kaya itong mga Orientalist, pinambabato nila sa atin. At mismo ang kauna-unahang, kailan ba naisulat ang tarikh, ang sira ng propeta? Yan ay kinukwestiyon ng mga sila, hindi Muslim. Ganon din ang Quran. Yan. Tinatanong nila ang authenticity, ang mga pulan-pulan, ang mga riwaya, ang mga kinain ng mga kambing na mga aya, o yung mga dating aya na naging mansuk, o yung mga pagkakaiba-iba ng mga kiraat hanggang sa panahon ni Uthman ibn Affan, no? Hanggang sa pinag-isa yun sa panahon nila. Ang lisan Quraysh lamang maisusulat ang mga maluhalating aya, at hindi ang mga nanggaling sa mga ibang kopya o kudigo na mayroon sa panahon na yun. Pagkat nagkakaiba-iba po ang iba yung pagbabasa ng Iraq, ng Syria, Sham, itong Damascus, Lebanon, itong Palestine, Urdun, Jordan. Iba naman itong dito sa Hijaz, itong sa KSA ngayon. So, iba naman yung sa Azerbaijan at saka sa Almanistan, itong Armenia. Mga mahal naming kapatid, marami pong kaganapang ang mga naganap nangyari sa after ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Pero ang tanong, nang nabubuhay pa ang Propeta sallallahu alaihi wa sallam, ano yung nangyari? So kung titingnan natin, andun din yung kasagutan sa sinabi ni Ja'far Tayyar alaihi salatu wa sallam, na sila ay tinuruan ng Rasul ng lahat-lahat na hindi magtalima. Tanging lamang sa Allah, hindi sumamba ng ibang-ibang Diyosan, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Pinagbawalan sila magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat-lahat ng doon ng instruction na ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala through His Messenger, itong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, rahmatan lil alamin. At sa pagdaan ng mga siglo, matapos ang pamumuno ni Ali ibn Abi Talib, ay ang imamasan na muno, nangyari ang Karbala. At sa panahon ng Ali ibn Abi Talib, madaming mga bakbakan o himagsikan o labanan ang nangyari, ang Jamal, ang Siffin, ang Nahrawan. Tapos nangyari ang Karbala. Ano pa mga kapatid? Napakarami pong mga dapat alamin ng sambayanang kamusliman, lalong-lalo na tayong mga bangsamoro o kaya mga Pilipino o kaya tayong mga Maranao, Tausug, Balik Islam, Maguindanao, Iranon, Kakan, Sangir, o Yakan, Sama, lahat. Dapat nating alamin ano yung nangyari after ni Propeta sallallahu alaihi wa sallam. So, natapos yung pamumuno ng mga Khulafa ar-Rashidun kung tawagin, ay lumabas na muno ang mga Bani Umayya, itong Umayyad Caliphate. Mas lumawak yung expansion ng Dawla al-Islamiyya, itong pamumuno ng Islamic Caliphate sa panahon na yun, ang Umayyad Caliphate. Tapos noon ay dumating yung panahon ng Abbasid Caliphate. Na itong Dawla al-Abbasiyya o Banul Abbas. Itong mga tinatawag na al-harakah at tarjama, itong mga pagtatranslation, pagsasaling mula sa Griego, Syriac language patungong Arabic, kahit na-preserve ang mga ibang ulum gaya ng falsafa o tinatawag na philosophy. At sa panahon na ito, maraming mga ulama na mga hindi Arabo, gaya ng mga Persiano, itong mga Uzbekistan, mga Bukhara, itong mga Samarkand, at mga iba pang mga Ajnabi na hindi mga Arabo ang nakapag-contribute sa Islam. At hindi lang sa Islam, bagkus sa mga ibang ulum, gaya ng mga arithmetic, mathematics, geometry, algebra, astrology, mechanics, handasa, engineering, kahit ano pang mga ilm, karunungan, kaalaman, lalong-lalo na sa Islam. Ang mga mufassirun, ang mga fuqaha, ang mga lughawiyun, ang mga as-sarfiyun, ulama as-sarf,
wa nuhat, itong ulama ang nahw, at mga iba pang ilm patungkol sa kabihasnan ng Islam. Ngayon, kung tintinan natin, alhamdulillah, tayo ay insyaallah aabot ng 2 bilyon, mga mahal kong kapatid, na tayo ay ngayon nasa sobrang lampas na ng 1 bilyon. Ito ay dahil sa rahmah ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang rahmah ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, kung ating titignan, ayon sa mga tafsir ng mga ibang ulama, hindi lang ito natatangi sa ang rahman niya ay sa mga tao gaya ng sabi, no? Yung existence ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagkawujud niya, hindi lang sa mga nakapag-alaga sa kanya, hindi lang sa mga magulang niya. Pero unfortunately, nandyan na yung mga history, nandyan na yung mga narasyon na sinasahi, na mismo daw ang Nabi nagsabi, ang kanyang ama, ang kanyang 2 magulang ay nasa impyerno. Pati naman tito niya ay nasa impyerno din. So, yan ay ibang usapan. Yan ay kailangan ng mga mujadala at-tayyiba na kailangan ng pagkakaroon ng malalim na pagsasaliksik at pagbubusisi sa bagay na yan. So, unfortunately, dahil sa pagkapuot nila sa Ali ibn Abi Talib, dahil si Ali ibn Abi Talib ang pumatay sa laban ng Islam, sa mga magulang nila noon, na kaya nilang gawan ng mga kung ano ng mga ahadith, no? Sahih pa ang mga, o hasan pa ang mga hukom nila dito. Ang ama ng propeta, ang ina ng propeta ay sa narka o sa al-jahannam. Yan. Nakaya nila yung sabihin. Paano pa kaya ang tito niya? Si Hadrat Abu Talib, alaihimussalatu wassalam. Mga mahal na kapatid, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi lang sa propeta ng Ahl-Sunnah wal Jama'ah, ng Asy'ariyah, ng Syafi'iyah, o anumang, hindi lang sa propeta ng mga Sunni o ng mga anumang grupo, bagkus siya ay propeta sa lahat ng sanlibutan, mga mahal naming kapatid. Inshallah, wag po tayong magsawang makinig. At gaya po lang sabi, kami po ay lagi nagpapasalamat at muli po naming balikan na ipinapaabot po namin sa inyo ang katiwasayan ng aming mga puso, ang aming kasiyahan na dapat talaga tayo ay magsaya. Alhamdulillah na tayo ay taon-taon binibigyan pa ng buhay ni Allah subhanahu wa ta'ala makaabot, makapag-celebrate gaya nitong mga buwan o araw o panahon ng rahmah, lalong-lalo na dito sa Rabi'unil Awwal. Mga mahal naming kapatid, kami po ay mamamaalam na. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.